Say hallelujah. Jesus is the only healer of your life. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Taong umaasa lamang sa Kanya at sinasabing, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Nako, yan nagaho ang pinakamalakas na palakpak. Hallelujah! Sabihin po muna natin sa ating mga katabi, welcome to the Arena of Liberty. Laksan ho natin dahil huwag kayong magpagagambala sa ulan. Welcome to the Arena of Liberty. Simula sa araw na ito, sa pagpasok po ninyo sa tahanan ng Diyos, ang unang mamumutawi sa labi ninyo habang kinakamayan ninyo ang inyong mga kapatid sa pananampalataya, welcome to the Arena of Liberty. Ay kahina naman. Mabalik na ako sa Yemen, sa ngayon hong panahon, kasalukuyan hong matindi ang bakbakan doon. Kaya pag meron ho kayong panahon at pagkakataon, pakisama po ninyo, hindi lamang ang lingkod niyo, kundi ang buong Republika ng Yemen. Sapagkat kung meron man ho, hallelujah, na mga simulain ang mga kaaway, sa atin hong mga anak ng Diyos ay makikita pa rin ang pagtatagumpay. Amen? Hindi ko ho alam kung paano ho ako mag-uumpisa at magtatapos sapagkat ang binigay po sa akin ay 45 minuto at hanggang 1 oras. Amen. Glory to God. Ang nakikita po niyong pastora ay extraordinaryong pastora. Salamat po sa Panginoon. Alam ho ninyo, pwede po bang ako'y manalangin saglit? Panginoon, salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin na makatapak at maging daluyan ng inyong kapangyarihan ngayong umaga. Pribilehiyo ko po, Panginoon, at ipagmamalaki ko saan mang sulok ng mundo at daigdig, may nakakita at nakakarinig o wala, ipagmamalaki ko ang Jesus the Anointed One na nagbabago ng buhay at kasaysayan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Doon hong isang taon, nakaraang taon ng 2012, ako ho'y pumunta rito, doon ho sa isang ating lumang simbahan at nag-celebrate po ng 50th birthday. Kaya pagdating ho ngayong November, ako ho ay 52nd. Alam ga po ninyo, ang nangyari, ang pagliligis sa akin at paggiling sa akin, ang naging sandigan ko upang ngayong umaga, ito ang panahon ko na ipagmalaki sa inyo ang Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng himala at Diyos na may magagawa. Amen. Iniwan na po ako ni Pastor. Kung hindi po nyo naaalaman, si Pastor po'y nawala. Siya po ay inatake po ng stroke. At nang datnan ko po si Pastor, siya po ay nasa ICU na. 33 days po kaming naroon at bilang isang lingkod ng Diyos na nananangan sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi ko po ikikwento sa inyo kung paano siya namatay. Tapos na po ang istorya. Ang kinakailangan po natin ay mataas na pangunawa kung papaanong mula sa pagbagsak na ginagawa ng kaaway, itinataas tayo at itinatanghal ng Diyos na higit sa mas mataas kaysa ating kahapon, kaysa ating nakaraan. Amen? Glory to God. Ready na po ba kayo? Di Pastora. Yeah, I'm single. Hallelujah. Pero kayo mag-alala, hanggat buhay ang Diyos, itong pusong ito'y diretsyo sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Nais ko po kayong paminsan-minsan ay singitan ng kaunting testimony, pero mas maganda ho na makinig po kayo ngayong umaga. Glory to God. Ang akin pong i-share sa inyo ay tinanong po ni Rev Ellen. Sabi niya, Sora, anong inyong topic? Sabi ko ay riot. Anong riot? R-I-O-T. Ang ibig sabihin, righteous invasion of truth. Palakpakan po natin. Sa Tagalog po, tuturuan po tayo ng salita ng Diyos sa tinatawag pong makatuwirang pagsakop sa katotohanan. Amen. Nandyan ka po kayo. Righteous invasion of truth. Alam baga po ninyo na ang enemy po ay gumagawa po ng panahon, paraan, doble na pagkakataon upang hindi nyo maramdaman at maranasan ang pag-invade sa katotohanan na sadyang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya ng lubusan. Amen? Ako po'y full-time missionary pastor and I'm just only living by faith. Extraordinaryo. Wala po akong iniintay every 15th and every 30th of the month.
Ang iniintay ko, yung Diyos na kayang magpuulan mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Amen! Parang kayo po'y namamalikmata. Yun hong nag-opening prayer dito. Sabi naman, huy, kapatid ko ho yun. Pero iisa ho ang aming Ama. Nagkataon lang hong mas maganda ang hilat sa niya. Pero ipapakita ko sa inyo, sa pagsakop, sa makatuwirang pagsakop sa katotohanan, ang istorya at kasaysayan, kung papaanong ang Diyos ay pilit, ang Diyos ay pinakikita sa atin ang magiliw niyang pagmamahal sa ating kalagitnaan. Tuloy lang po tayo. Marami po sa atin ang nagdududa kung papaanong malalampasan ang mga problema at pagsubok sa panahong ito. Amen. At ang enemy po, ang kaaway po ng Diyos ay gagawa ng kaparaanan para hindi ibuklat ang inyong mata. Para hindi kayo lumuhod, para hindi magtaas ang inyong kamay at sabihin, ang Diyos pala ay Diyos na may magagawa. Maniwala po kayo, ang pastor ay living by faith. Si pastor, nung datnan ko, ang aming pong bill ay 154,000 pesos. Ang tanong ng kapatid ko, meron ka bang pera? Dahil pagkaalis ko ho ng Disyembre, narito na po uli ako ng Marso upang mag-alaga kay pastor. Meron ka akong bit-bit, makinig, magaling, 4,000 pesos that time. Sabi ng kapatid ko, paano tayo? Ganito po ang simpleng ilustrasyon. Meron po akong cellphone, at ang cellphone ko po, sorry for the term, ang tawag ko po ron ay Mongoloid. Dahil hanggang ngayon ho, ang cellphone ko, yung aking kinakapa. Kapag narinig ho ninyo yung atin hong pangangaral, the MA of my faith, the Mongoloid and the Android of my faith, nagawa ng inyong lingkod, mamamangha po kayo sa biyaya ng Diyos. Bakit po? Yung Mongoloid na cellphone, kaya kong bitbitin kahit saan. Are you there? Pwede kong sabihin, hello, nandito ako sa Cubao. Okay lang ako. Kumusta kayo, pastora? Pero pag Android, ay sinabi ng huwag nang tumawag, baka ito'y mahablot. At ito'y nahablot nga. Ay, hindi ko pa naman nababayaran. 8 gigs pa yun. Saan po tayo pupunta? Sa simpleng buhay ng isang tunay na Kristiyano na punong-puno ng katotohanan o sa magaganda na nagpapanggap lamang? Are you there? Pastora, nakakagulat naman kayo. Maganda ho ito. Tingnan po natin. Sa atin pong pag-uusapan ngayong umaga, no one is a natural born lover. No one is a natural born giver. We are all born takers. Pastora, anong susing teksto ng inyong righteous invasion of truth? Kapatid, pakilagay. Ang sabi po rito sa Tagalog, napakaganda hong pag-usapan sa Tagalog. Ang ganda ko pala sa screen. Salamat. Hallelujah. Palakpakan naman natin ng Diyos. Ano ba kayo? Hallelujah. Ang sabi po ng ating susing teksto sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ay ganito po ang sabi. What no eye has seen, no ear has heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who loved Him. Sa Tagalog po'y, hindi pa nakikita ng ating mata, ni naririnig ng ating tainga, ni sumasagi sa isipan sa balintataw ng tao, sa atin hong Batanggenyo, ang inihanda ng Diyos sa mga taong umiibig at sumusunod sa Kanya ng lubusan. Palakapan po natin ang Lord. Meron hong pagkakaiba ng umiibig, pero hindi ho sumusunod ng lubusan. Hindi ho pwedeng paghiwalayin ang umiibig, hindi naman nasunod ng lubusan. Nandyan ka po kayo. Ito po ang istorya. Ako po'y from time to time ay bigyan hunin ng pagkakataong silbato dahil ang reyna ng Republika ng Yemen walang makakaawat ngayong umaga. Hallelujah! Ito po'y totoo. Kayo ka po'y, kahit pong magalit ang enemy sa akin, sabi nyo, alam mo si Paz, napakahangin. Hindi po. Sadya pong ang sabi ng Bible, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Ayaw man ng kaaway at meron mang hindi sumasang-ayon sa inyo, ako ang kauna-unahang reyna ng Republika ng Yemen na nandito sa inyong unahan. Magtatapos ang istorya at hindi magtatapos ang istorya ng Jesus the Anointed One. I am the first. Nilagay ka lang ni Bishop kasi siya'y nandoon sa nasa Singapore. Makinig kayong magaling. Napakarami ritong mas magigiting na anak ng Diyos na siyang pwedeng ilagay dito. Pero bakit po? May sadyang naiibang kaparaanan ang Diyos. Bigyan po natin ng kaunting istorya. Alam nga po ninyo ang istorya ni Haring David nang siya po ay pinili ng Diyos.
Nandyan ka po kayo. Sabi ng Diyos kay Prophet Samuel, pumunta ka sa sambayanan ni Jesse. Prophetic po ito, lahat ho ng gagawin sa inyo ng Diyos, paniwalaan ninyong ito'y mangyayari at magaganap sa panahong itinakda, sa panahong hindi nyo inaasahan. Amen! Ang pangalan ng tatay ko'y Rolex. Sabi po ng prophet, Tatay Rolex, kami po'y naghahanap ng reyna na pwedeng langisan. Sabi ng aking tatay, ay meron ako din yung aking panganay, pagkaganda, maestra, at yun ay sophisticada. Makinig magaling. Sabi ng prophet, meron pa ho kayong ibang anak. Hindi po nagsabi ang prophet na, hindi siya umiling. Ang sagot ng prophet ay ito, meron pa po kayong ibang anak. Meron pa po, mahal na propeta. Si Teso, maganda, maputi, doktor, magaling mag-Ingles. Sabi uli ng propeta, meron pa po kayong ibang anak? Sabi ng aking ama, meron pa, pero sa hinagap ko, hindi ko iniisip naging siya'y magiging reyna. Maitim, walang hitsura, at ang suot niya, saan man magpunta, pajama, tsinelas, at kamiseta, at matching na bandana. Nang makita ako ng propeta, sabi, ikaw, nilalangisan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Santong Espiritu. It was Bishop who anointed me with oil, year 2006, and after 8 years, ako ang reyna ng Republika ng Yemen. Makinig po kayong magaling. Hindi po ito kwentong kutsero, dahil ang kwentong kutsero, yun ho'y bunga lamang ng imahinasyon. Ang kwentong sinasabi ko sa inyo ay katotohanan dahil sa pamamagitan ng aking pananampalataya, pinadamba ko ang aking kabayo, pinahalinghin ko ang aking kabayo ng pananampalataya upang makita na ang Diyos lamang ang may kakayahang magrenda at ipakita, ito ang anak kong maganda. Kayo ka po'y nandyan? Parang hindi kayo makapalakpak. Diretso na po tayo. Reb, paminsan-minsan ako'y buweltahan mo dito. Okay? Gusto ko pong ipakita sa inyo kung papaano po ang sinabi ng Lord, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni sumagi sa isip ng tao ang gagawin ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Meron hong sikreto. Bago ho kayo makaranas ng rumaragasang pagpapala, bago kayo makaranas ng mga pagbabago, kinakailangan, una, makita ang sinasabing, it takes a heart transplant. Ang usapan ngayong umaga ay ang puso. Sabihin po niyo sa inyong katabi, ang usapan ngayong umaga ay tungkol sa puso. Amen. Ay pastora, ay bakit naman, anong kinalaman naman yung Luke 6:38 na yan? Ay puso ang pinag-uusapan. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo. Marami sa ating kapanahunan pag nakakita ng verse na yan, ang isipan agad, tithes and offering. Paghahandog. Bagamat ang sabi dito, give and it will be given back to you, measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kapag nakita ho ninyo ako, iisipin ninyo, ordinaryong araw, hindi ako pastor. Nagtatravel po ako ng ilang mga lugar. Nakatsinelas lang ho ako at nakapadyama. At alam po yan ng mga pastor, ito ho ang gustong ipakita ng Diyos sa atin. Ang Lord ay tumitingin sa anyo ng puso, hindi sa hilatsa ng atin pong pagkatao. Naimbitahan po ako ng year 2012 sa Hong Kong. Makinig po kayong magaling. Sabi po nung isang obispo ron, Pastora, meron ditong gathering ang buong lahat ng mga pastor ng Hong Kong. Ikaw ay iniimbitahan ko at ikaw ipagmamalaki ko roon. Dahil ikaw ang aking anak sa Panginoon na talagang fighting the good fight of faith. Ay sabi ko, sige po, anong oras? 8:00 ikanya. Sabi ko doon sa ating mga JE1 North Point, ako ihatid ninyo doon sa hotel. Pag ako'y naihatid ninyo, iwanan na ninyo ako. Takang-taka ang mga kapatiran. Ba't si pastor ay lakad ng lakad, nakatsinelas, nakapadyama, at nakakamiseta. At nung taon na yon, nung time na yon, December 4, taglamig na, nag-jacket lang po ako ng itim. Sabi ko, bakit kayo nakatingin sa akin? Pas, baka po nakalimutan nyo. Alam ko, ihatid nyo na ako. Hindi nagtanong. Bakit kayo nasuot? Pagdating ho dun sa hotel, makinig po kayong magaling. Kasabay ko hong dumating ang nagdi-deliver ng pagkain, nagdi-deliver ng tubig. Dahil ang pastora niyo, Jeff Brooks, sabi sa akin,
Pasuyo naman, pabuhat-buhat naman. Eh di buhat din. Buhat din. Nung nakita ko, nung nag-imbita, sabi sa akin, sabi ko naman, ang pastor ay ganito, pag hindi yung gayaan. Sa amin ho, sa Yemen, Arabic, sweya-sweya. Saglit-saglit. Dito lang ako. Habang ho sila'y nakita ko, ang mga pastor ay pagkaganda ang kikintab ng uso, may mga extended eyelashes, may mga dangling earrings. Ang pastor na dumating, nakatsinelas, nakapadyama, at nakakamiseta lang. Nung ipakilala, ito ang anak kong kinalulugdan. Nalinga sila ng maganda. Nasaan yun? Nandun ako kasiping ng mga tubig at saka ng mga pagkain. Hallelujah! Nang ako'y tinawag doon, isa lamang ang pinag-usapan, tinanong kung ano ang pananaw tungkol sa vision. Ay marunong ako mag-English, Ma'am Tess. Kahit paano, sa ulo ko yun, when God gives you a vision, and it is opposed by men, do not reduce the vision. Stay in faith in Christ Jesus because God is still saying something to you. And why? Better is not good enough. The best is yet to come to JA1 family. Amen. Are you there? Parang hindi kayo makapalakpak. Gusto nyo maging reyna? No, pwede. Hindi pwedeng maging reyna ang dalawa sa iisang kaharian. Ang reyna ng Batangas, si Atilin. Ako ho'y merong sadyang kaharian. Tuloy po tayo. Okay. Ay, bakit po yan? Ito ho ang minsan ang pagkakamali sa ating kapanahunan. Itong verse na ito ay nagpapakita ng verse 38 na may kinalaman sa pera. Tama po baga? Pero tingnan po ninyo, maling-mali ang pagkaunawa sa pagbibigay ng paliwanag tungkol sa pagkatao. Ganon din sa paglalapat sa verse ng Bible. Dahil yan ay nakita, ay papaano ho yung nakita na yung pastorang nakapadyama? Ay hindi po pwedeng palitan yun. Identity ko yun. Kung meron man hong pastora ng JA1 Yemen around the globe na nakapadyama, nakatsinelas, kahit saan pumunta, ako ho yun. At huwag niyo akong pipilitin na baguhin ang takbo ng kasaysayan. This is the way I am. Pero pag pumunta ako sa punahan, pinakikita ko naman sa takbo ng kasaysayan, ako ang reynang pinutungan ng kahabagan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Ay ano pong kinalaman yan? Tingnan po natin ang verse na sinundan. Bago po mag-verse 38, tingnan po natin kung ano po ang sabi ng 36 and 37. Para po makita po natin yung righteous invasion of truth. Para hindi po kayo sunod ng sunod lang sa agos, hindi naman yun nauunawaan. Therefore, be merciful, just as your Father is merciful. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. It is only then, Jesus says in verse 38, yes, this applies to money. Tingnan po natin. But, you can also give forgiveness. Can you say amen? You can give mercy. You can give understanding. You can give patience, katulad ng itinuro ng Diyos sa akin. Sa panahong wala akong malapitan, at ito ang takbo ng kasaysayan, even I am just an ordinary pastor, hindi nagamit ang pulpito, kahit minsan, kailanman, sa pangangalap ng pondo. Namatay ang kapatid ko at ipinagmamalaki ko sa inyo at namatay si Pastor Dante. Wala akong maalala na ginamit ko. Bakit? Gustong patunayan ng Diyos sa akin, ang makatuwirang pagsakop sa katotohanan ay ang pagpapalaya at pagtitiwala sa Kanya ng lubusan. Nandyan ka po kayo? Nandyan po kayo? Okay, lampasan po natin, tingnan po natin. Ano po dito? The good news is, tingnan po, if you give forgiveness, an abundance of forgiveness will be given back to you. Can you say amen? If you sow love, you will receive an overflowing harvest of love. Amen? This is a fundamental principle in the kingdom of God. Ari ko'y konting ni-research. It is a truth we have heard called the law of reciprocity. But approaching it in a balanced way is very much a matter of heart. Kaya ngayong umaga, ang pinag-uusapan ho natin, a matter of our heart. Maraming tao ang nakangiti, pero ang puso'y nakangiwi. Ang turo ko ho sa Yemen, meron o wala, pareho ang smile. Amen?
May nakakarinig o wala, magtitiwala ako sa Diyos. Ang pundasyon ng aking pananatili at pagtungtong sa umagang ito, tuhod na lumuluhod at nagtitiwala lang sa Kanya. Kapag ako'y nagtiwala sa tao, maaaring ako'y mapahiya. Subalit pag nagtiwala ako sa Diyos, kailanman na hindi niya ako hihiyain. Dahil lagi niyang sinasabi, ito ang anak kong reyna, ang aking kinalulugdan. Kailanman at saan mang panahon, ako'y itatanghalan Diyos. Pastora, bakit po lagi niyong sinasabing reyna? Makinig po kayo mga kababaihan. Kayo po lahat ay reyna. Kayo say amen? Madaya ho kayo, pastora. Paano kami, mga kalalakihan? Makinig po kayo. Ang tawag po sa inyo, mga sundalo ng Diyos. Labas-masok sa kaharian at binabantayan ang trono ng tunay na hari. Ipinagmamalaki ng mga sundalo, hindi binabantayan ang reyna. Ang sundalo ng Diyos, kayo at ako, na nagbabantay sa kaharian upang hindi maigupo at masasabi natin, ito ang itinanghal ng Diyos, ang Jesus, the Anointed One. Dinideklara ko ang mga nanay dito, tagalinis man kayo, tagabuhat, kayo ho'y mga reyna sa asyenda, sa kaharian na inyong nilalakaran. Tandaan ninyo, kahit anong anggulo, ang latag ho dyan ay dugo ng maharlikang kordero. Are you there? Dugo ng maharlikang kordero, kahit saan mang anggulo, tagabuhat ng tubig, bukas ng pinto, Asheret, ang tawag din ho sa inyo'y reyna. Bakit? Ang pinaglilingkuran nyo'y hindi si Bishop, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, may dugong maharlika na kayang magpatawad, kayang maglinis, at kayang baguhin ang takbo ng inyong buhay. Amen? Tapos na ako? Pag-uumpisa pa lang po tayo. It takes a heart transplant. Ano ho ang ita-transplant? Ano po ang ita-transplant? First, ang selfish heart. Dito ho tayo. Iisa lang po rito ang supporting verse para hindi ho kayo mahirapan at magpalumpat-lumpat ng pagkaunawa. Kayo na ho ang magbasa ng sinasabi pong Deuteronomy chapter 15 verse 9 to 12. Okay. Ang istorya po nito, para po mas maganda, Pastora, ang Bible ko ho ay ganun din ho, old fashion. Mas maganda ho para po sa akin, Pastora, sobra ka namang humble. Hindi po, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, mabago man ang takbo ng panahon, itong salita ng Diyos, ang tunay na tableta ay ang libro ng kasaysayan. Are you there? Bingot, ang mga pahinay, buklat-buklat, pero ipagmamalaki ko sa inyo, ito ang lagi kong daladala, kasama ng aking pakbag at ang aking cellphone na $10 ang halaga. Sa ngayon ay 430 pesos. Na maipagmamalaki ko, maraming kamanghamanghang bagay na ipinakita ang Diyos. Habang si pastor ay nasa ospital, sabi ko sa kapatid ko, tandaan mo, kapag itong cellphone na ito ay kumilig, ibig sabihin, may pambayad tayo at pambili ng gamot araw-araw. Sabi ng kapatid ko, paano kung hindi na kumilig? Ako ang may diferensya nun. Walang battery, nalimutan kong i-charge. Pero hanggat ang Diyos ay buhay, patuloy ang kumikilig. Sabi ng aking kapatid at ng mga tao sa ospital, anong meron ng kapatid mo? Ikaw na kapatid at bayaw lamang, ang nahihimlay dyan at nakahiga. Ikaw ay tarantang-taranta. Anaki ang iyong kapatid, relax-relax lang. Habang ang kapatid ko'y natataranta sa pambili ng gamot. Ang inyong pastora, suot ang tsinelas at pajama, nang hiram ako ng gitara sa katagak. Sabi ko'y pahiram muna at lagi nila akong natatagpuan doon. Sa likod ng basurahan, kumakanta sa totoong Diyos na nagbabago ng buhay. Anong gagawin ko? Reyna, iuumpog ko ang ulo, di ako'y nabukulan. Isusuntok ko ang kamay sa pader, di ako'y nasaktan. Alam gahunin nyo, kinakailangang harapin natin ang problema at magagawa natin yan kung tayo patuloy na nagtitiwala at hindi lang mimiha-miha. Kaya walang pastor at walang lingkod ng Diyos na mimiha-miha. Amen! Walang mimiha-miha. Pag mimiha-miha, wala tayong mapupuntahan. Sabi po ng Deuteronomy chapter 15, babasahin ko lang ho itong isang beses. At mamaya natin ito pag-usapan. Sabi rito, verse 9, ngunit huwag niyong tatanggihan ng inyong kapatid tuwing nalalapit ang ikapitong taon, taon ng pagpapatawad, kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila sa akin, ito'y ibibilang na kasalanan ninyo. Pahiramin ninyo ng maluwag sa inyong kalooban, sa gayo'y pagpapalain kayo. Verse 11, ang sabi rito, kailanman hindi kayo mawawala ng mga kapatid na mangangailangan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong palad sa kanila. Ang number 1 ho,
Dapat hong bakbakin ng Diyos sa atin yung makasariling puso. Dito ho tayo nagpuumpisa. Alam ka po ninyo, ang sabi po ng salita ng Diyos at ating pong pinag-uusapan, dito ho ay ipinakikita, we're going to deal with the wicked thoughts that would keep us from having compassion on others. Kahit alam ninyo hong tingala na, ay tinitiis ninyo eh. Hindi ho ako natutuwa sa mga taong post ng post sa Facebook. Posting your blessing without sharing is just only a matter of boasting. Tama ba ang English ko? Posting your blessing and sharing it to others means yan ang gusto ng Diyos. Post ka ng post ang damakmak ang sapatos. Kita mo naman ang kapatid mo yung naghahaliluya na. Ay wala kang pakialam eh. Ibig sabihin nakanganga na. I thank you for the blessing. I thank you for the blessing. You're just only boasting. When you post something on Facebook, need to share. At pag ako, gusto ko ang ibibigay ko, bago. Ayaw ko magbibigay ng second hand. Dahil gusto ko, pag tumanggap ako, rumaragas ang bago. Selfish. Nandiyan ka po kayo. Sabi rito, God says, do not allow your heart to think that way. Huwag niyong hayaan na kayo ay maniobrahin ng pagiging makasarili. Bakit? God wants us to change us from greedy, selfish takers into grateful, generous givers. Are you there? Ay di parang madali ho'y ganito. Ang istorya. The word generosity and God starts with letter. The word selfish and Satan starts with bahala kayo. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Kadaling unawain. Amen. Ay dito na ako sa GG. Ibig sabihin, gumagapang, rumaragasang, gumugulong na mga pagpapala. Amen. Pero hindi naman kayo nakakaano. Ba't gayaan? Walang gayanan. Dapat ho ang karakter natin, hindi katulad ho ng mga 2 taon na bata. Ang una ho niya na salita, pag ho yan na yan ho, hindi naman ho, Mama, Papa, hindi ho yan. Ang sagot niya na yun, Wah! Wah! Ibig sabihin sa ibang translation, pag ang bata na 2 taon ay, Wah! Feed me, change me, nagugutom ako, basa ako. Minsan ang Kristiyano ay ganito, akin yun, ako ang magaling, akin yun. Ako ang magaling, ako ang dapat, ako ang dapat. Doon ho sa Yemen, meron ho ako doon na ang tawag sa kanila ay doktor. Ay pag nasa akin ho, di pastora. Ay yung mga kapatiran ho, pag kami pinagsabay, sa akin malapit, sabi, doktora, ay tama yun, ako'y doktora ng kaluluwa. Diga po, nakakatuwa hong isipin. Nagkaroon ho ng ebalwasyon sa Yemen, para ho mas maganda. At tinawag po kami ng punong honorary consul. 3 ho ang tinawag, ang inyong lingkod, ang Reyna, at 2 hong representative ng Filipino community. Ganiri ho. Di kanya-kanya ho. Ako ho'y tahimik lang dahil ang mga lingkod ng Diyos sa ganong usapan, magpapakita palagi ng kababaan. Amen? Hindi magaling, hindi marunong. Noong kausap yung 2, sabi dun sa isa, you talk with your mouth. Matapang ho yung konsul namin. Palagi ho yung naka-AK-47. You talk with this one. Pagdating ho sa akin, hiyang-hiya ako. Aring hitsurang are, sabi ho. The scholar, talk with their heart. Sabi ko, Sir, don't call me scholar. Just call me pastora. O sige, pastora kung pastora. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Sa pagtabago ng Lord, ng takbo ng kasaysayan ng ating buhay, righteous invasion of truth, kinakailangan ito, ang i-resolve na ng Lord sa atin, ang ating makasariling puso. Amen? Pag meron pong dapat baguhin, ay pastora, ano pa sa ating kalagitnaan? Dito ho, ay ipinakikita sa atin na hindi bigyan ng Lord ng gantimpala ang taong nagpapamaniobra ng puso sa Diyos. Pangalawa, tingnan natin kung ano sinasabi. Ano pa? Meron pa po palang supporting verse para po mas maganda. Ito po, sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Makinig pong magaling. Katulad po ng explanation ng Luke 6:38, many people
read this verse and come away thinking that the key to being prosperous and having success is to meditate the Word of God. Diretso po natin. Take another look and you will see that they are only half right. Sabihin natin, half right. Bakit? This verse is actually says that we are to meditate day and night on the Word so that we can do everything it says to do. It's doing the Word that brings success and blessing. Can you say amen? Ay, pakinig kayo ng pakinig. Ay, sabing kayo magtanim. Magtanim. Ay, takot naman kayong magtanim. Pag sabi sa inyo, suportahan natin ang simbahan. Palagi kayo nag-aalinlangan. Puntahan natin ang pangalawa na kinakailangang repasuhin ng Diyos sa atin for us to enable na makita yung paglago, pagdaloy ng kasaganaan sa ating kalagitnaan. The grieving heart. Binasa ko na po yung kanina. Ano yung sabi po ng the grieving heart? Lampasan po natin. Sabi rito? Okay? Lampasan po natin. Binasa ko na po yung kanina. Pakinig. Selfishness can attack us before we give. But grief can attack us after we give. Can we say amen? Can we say amen? Ang pagiging makasarili ay umaatake tayo matapos tayong magbigay. Subalit ang panghihinayang ay susunod matapos nating maibigay. Pag naibigay yun, alam mo, pambihira, saan kaya gagamitin ng pastora yun? Ba't ko pag naibigay doon? Kapag kayo'y nagbigay, isipin po ninyo, ang Diyos ang kayang magpalit ng gantimpala. Habang dumaraan ang araw, makinig po kayong magaling, binibilisan ko. Habang dumaraan ho ang araw, kami ho'y nasa ospital ni Pastor. Bit-bit ang aking pakbag. That time, ang bill na ho namin ay 338,000. Magkaiba ho yung bill sa loob ng ospital, ang mga gamot ho ay sa labas. Makinig po kayong magaling. Sabi po ng kapatid ko'y galit sa akin, ay paano yan, Janet? Ay hindi na nakilig ang iyong cellphone. Nakilig yan, hindi mo lang nakita at lagi kang nagdududa. Bit-bit kayo, 800. Ang gamot ni Pastor that time, 14,000. Hindi ho ako nagsasakay, lakad lang ho ako. May nakakita pong kapatiran sa malapit po sa may McDonald's. Ako po'y kahit madaldal, hindi ko po ichinichismis kung ano ang aking nararanasan. Gusto ko po ang Diyos ang magkwento ng aking kasaysayan sa kanila. May nakakita sa akin, Pastora, good morning. Sabi ko, good morning. Ay tayo'y mag-almusal muna din sa McDonald's. Ay huwag na, at ako'y dali-dali. Hindi ko po sinabing, huy sister, ipag-pray mo naman ako. Si Pastor ay nasa ICU, bla bla bla. Wala akong narinig. Sabi siya, Pastora, sandali lang ho. At ako'y magpapabalot na laang at dalhin. Sabi ng kapatid ko, huwag ka nang mag-uuwi. Hindi ko kakainin yan. Dahil hindi ako makakain, hindi ko malunok ang pagkain dahil ang dami nating babayaran sa ospital. Makinig po kayo. Habang iniintay ko, ang McDonald's, nandun ako sa labas, nakatalong ko akong ganon. Ganon ako umupo. Oh. Ganyan. Lord, thank you. Mabuti kang Diyos. Dumating si McDonald's. Thank you sis, sandali lang ako lang inamamahinga at ako'y naglakad. Anhing ka pa, nakikipagtipan ako sa Diyos. Maya-maya ako'y kumilig ang cellphone. 0000. Kako ito ay international. Makinig. Sa kabilang linya ho ay ganito ang sabi. Pas, nasaan ka? Nandito po ako sa Kalapan. Kumusta si Pastor? Ayos naman po. Hindi niyo ako makikitang tumataghoy. Hindi niyo ako makikitang nagmamakawa. Ganito ho ang aming conversation. Malapit ho yun sa akin. Sabi niya, ako'y kinausap ng Diyos. Bibiruin ko sana, kinakausap ka na ba ng Diyos ngayon? Sabi niya, ako'y kinausap ng Diyos. Ay ano po, padadalhan kita ng pambayad ng gagastusin mo sa ospital. Eh sabi ko, huwag na ho. Dahil alam ko ho yung pambayad na yon na ipapadala niya, pampagawa ho nila ng bahay. Kayo nandiyan? Pampagawa ng bahay. Sabi niya, hindi. Sabi sa akin ng Lord, makinig po kayong galing, sa grieving heart, walang panghihinayang. Sabi sa akin, ikanan niya ng Lord. Mahalaga ang buhay ni Pastor kaysa bahay. Nandyan ka po kayo, palakpakan natin ng Lord. Wala pa hong ilang oras, pinadalhan niya ako buong 200,000 piso. Walang panghihinayang.
Ipinagmamalaki ko sa inyo, walang panghihinayang. Bakit? Ito ho yung nagpapatunay at nagpapatotoo mula sa kawalaan. Kayang humipo ng Diyos ng maraming tao sa hindi sa paraang kayo'y nangihingi, kayo'y namamalimos, kayo'y nagmamakaawa. Hindi ko naranasan ang manghingi at magmakaawa dahil alam ko, higit akong kaawan at kahahabagan ng Diyos. Lalo ngayong panahong ako'y nag-iisa na. Ipinagmamalaki ko. Sabi ko nga sa kasaysayan, hindi ho siya nagduda sa pagmamahal sa akin. Wala ho siya sa Yemen. Ang support na nanggagaling sa maraming tao, hindi po galing sa Yemen. Magkaiba po ang paglilingkod ninyo at paglilingkod ko. Ang puhunan ko ho'y pinakamalalim na kahulugan ng kahabagan. Nalulungkot ako pag wala akong mailaga para sa aking mga apo. Hindi ho pareho yung naglilingkod. Ay, ano bang gusto mo? Ako na may nagsasakripisyo. Pangit ho yun, yung kategoryang nagsasakripisyo. Pag punong-puno ka ng kahabagan, napapailalim doon ang pagsasakripisyo. Hindi mo pagmamalaki. Ay, ano pang gusto mo? Ay, dyan ako nakatira sa simbahan. Ay, ano pang ang gusto mo? Maling-mali ho yun. Kinakailangang makita sa atin ang pinakamalalim na kahulugan ng kahabagan. Sabihin po natin yan, pinakamalalim na kahulugan ng kahabagan. Ibig sabihin, dalawa na ho. Tingnan po natin kung ano pa ang kinakailangan kapag natagpuan kayo ng Diyos. Hallelujah!